kwentong nakakatuwa, mga usaping kapupulutan ng aral, usap-usapan. Kasama si Ben Blones sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas World Service. Nasa linya na natin via Zoom si Attorney Lianes Unito Tabug, Attorney for Legal Division ng Human Settlements Adjudication Commission, Regional Adjudication Branch 9. Attorney, magandang umaga. Magandang umaga po, Ma'am Ben. Kamusta po? Eto naman, parang pangalawa na ba natin ito na pagsasama, Attorney? Yung una po hindi po natuloy. Iba umupo. Oo nga pala, dahil wala ako noon. Oo nga, baka si George. Anyway, sige. Anyway, Attorney, punta na tayo agad dun sa ating topic ngayong umaga, no? Tungkol doon sa Homeowners Association intra-association disputes at syempre yung mga rights ng HOA member. So, una-una natin, required ba talaga na maging membro ng Homeowners Association, Attorney? Napakagandang katanungan po yan, Ms. Dan. Ayon po sa Section 9 ng Rule 3 ng aming 2021 Revised Implementing Rules and Regulations ng RA 9904 or mas kilala bilang Magna Carta for Homeowners and Homeowners Association. Ang membership po sa isang Homeowners Association ay voluntaryo. Okay. Unless po nakatsaad doon sa contract to sell or deed of absolute sale or deed of restrictions or anumang deed of conveyances sa titulo ng unit or lupa na ang membership sa HOA ay sa pilitan po or automatic. At to naman po sa mga homeowners ng under sa CMP or Community Mortgage Program ng Social Housing Finance Corporation or yung under LTAP or Land Tenure Assistance Program or other resettlement programs or pabahay ng gobyerno. Isa po sa requirement bago i-award sa kanila yung kanilang unit or ownership rights ay maging membro po ng Homeowners Association. Okay. So iba-iba pala yung mga nakalagay dun sa kontrata, no, Attorney? Yes, opo. Ayun. Kasi yung iba, may pinapaupahan, may nangungupahan dun sa kanilang bahay. Kasali ba dyan para maging miyembro ng homeowners? At sino yung mga pwede lang maging miyembro ng Homeowners Association o HOA? Okay. Ang bawat homeowner po ng subdivision or condominium ay maaaring maging miyembro ng Homeowners Association at kasali po doon yung mga kahit nangungupahan lamang. Okay. Ano po yan sa Section 10 ng Rule 3 ng binanggit ko na law kanina. At under po doon na yung period of stay nakasaad doon sa kontrata nung nangungupahan ay hindi bababa sa 1 taon. At hihintulutan po siya ng may-ari ng property through a written authorization. At kapag po siya ay nag-comply na sa mga requirements din nung Homeowners Association under sa kanilang bylaws. Kasi usually po, before po kayo maging member ng Homeowners Association, ay dapat mag-submit ng written application. And of course, payment po ng membership fee. So, halimbawa, doon sa mga board meeting o may mga meeting, for example, sino yung uma-attend? Usually, yung may-ari mismo o yung nangungupahan? Kapag po ay meron na pong written authorization, yun na po yung nangungupahan na ang magiging miyembro na po. Kapalit po nung may-ari ng bahay po. Okay. So siya na ang a-attend o siya na yung representative. Okay. O doon naman tayo sa mga rights. Kanina kasi nabanggit natin yung mga rights o yung mga karapatan. Ano bang karapatan ng mga miyembro ng HOA? Yes, napakarami pong karapatan at pribilehiyo ang isang member ng Homeowners Association. At doon po yun nakasaad sa Rule 3 ng Section 13 ng the same law na binanggit ko din kanina, yung 2021 IRR ng RA 9904. Ang isa pong benefit or isang benepisyo na magkaroon ng isang member in good standing ay mag-avail
or gumamit ng mga basic services nung kanyang subdivision. Ano po yung mga basic services? Yun po yung mga garbage collection, yung security. So, kapag po member in good standing ka, pwede mo po yung i-avail at gumamit po ng mga common areas at facilities nung subdivision. At mayroon din po siyang karapatang lumahok sa mga homeowners association elections. At kapag siya naman po ay qualified, pwede din po siyang tumakbo sa anumang appointive or elective positions. And maaari din po siyang makilahok sa mga pagpupulong o referenda ng homeowners association. And then, mayroon din po siyang karapatang mag-inspect or suriin ang mga financial statements or yung mga association books or records ng homeowners association, yung mga annual reports. Pero dapat kapag nag-request po siya ng inspection, dapat during office hours po yun. At para din sa kanya, kailangan niya ding ma-assure or matiyak na yung mga kanyang binabayad ng mga membership fees ay naayon nga po doon sa napagkasunduan nila sa bylaws. And then, kapag naman po mayroon siyang dineposit, yung required, mayroong mga homeowners association na magre-require ng construction bonds kapag nagpapagawa po kayo ng bahay. Kapag po natapos na po yung holding period or natugunan na po yung kondisyon doon, maaari nyo pong makuha yung dineposit nyo po. Kasi yung mga construction bonds, nire-require po yan ng HOA for any damages po na mangyayari doon sa mga renovations nyo or repair. Kung wala naman pong nangyaring mga damages, makukuha nyo po yun. Yan po yung mga rights. Okay. Paano ba, ano ba yung ilang mga qualifications para talaga makasali siya sa mga board or yung mga election? Ano ba usually? Kapag po may mga invitation na, kasi minsan binibigay kasi yan mga notices na meron ng election na mangyayari. So, kailangan lang po niyang mag-attend doon. Mag-attend lang. Okay. Okay. At mag-vote. Okay. Or i-vote. Yun. Mag-vote muna, no? Opo. Okay. Pero yun nga, no, nabanggit mo, attorney, yung mga access sa mga common areas at saka mga facilities. Halimbawa, kung tinanggalan siya ng access nga dito, pwede ba siyang magreklamo sa HOA, sa HOA o ang HOA? Yes, maaari po siyang magreklamo kapag po tinanggalan siya ng access nung minention ko po ng mga basic services. Kapag naman po siya ay nagbabayad ng wasto, ng mga membership fees at charges. Kasi kapag yung homeowners association ay tinanggalan lang siya ng access despite nagbabayad siya, maaari niya pong ireklamo yun. Okay. Okay. So pwede niya ireklamo, no? Paano kung hindi makabayad, for example, ng dues para sa HOA ang isang member? Yes. Kapag hindi naman po nakapagbayad ng isang homeowners association member ng kanyang mga dues, ayon po sa Section 18 Rule 3 ng IRR, ng RA 9904, maaaring i-declare po siya na delinquent ng board ng kanyang homeowners association. Depende po yan sa bylaws na nakasaad doon sa homeowners association nila. Minsan, nakalagay doon na at least 3 cumulative monthly dues na hindi niya mabayaran despite repeated demands. So, maaari siyang i-declare na delinquent or member not in good standing. Okay. So, hindi na siya makakagamit ng mga benepisyo, yung mga rights or access doon sa common areas at facilities po. Okay, hindi na siya, pero member pa rin siya. Hindi na siya makakagamit ng mga hindi lang siya magkakaroon ng access, ganon. Okay. So ito yung may tanong dito, maaari bang lumapit sa HSAC sa mga pagkakataon na may pagtatalo kaugnay sa mga karapatan ng HOA members o alitan ng member ng HOA? Yes po, kapag hindi po mairesolba doon sa level ng grievance committee ng Homeowners Association, ay pwede po silang pumunta dito sa amin, sa Human Settlements Adjudication Commission, at magsampa po ng complaint
against sa kanyang homeowners association or yung mga members against sa homeowners association. Pero po, bago po, kasi dapat pumunta sila dito, required po doon sa attachment ng kanilang complaint na magbigay or i-attach yung certification na i-issue ng grievance or committee na ng non-settlement. Kasi itatry muna sila i-resolve within sa kanilang level po. Okay. Bago sila pwede makapag-hain ng reklamo po dito or formal na verified complaint sa amin. Okay. So, isi-settle muna nila doon mismo sa kanilang asosasyon. Tama ba yun, Opo. attorney? Yes, opo. Kasi Okay. kailangan po yan siya attachment doon sa complaint. Kung didiretso na po sila dito sa amin, kailan bit-bit po nila yon Okay. yung certification of non-settlement. Na napapatunay na they tried to resolve it within their level po. Oho. Mga gaano katagal yon? For example, yung kailangang hintayin para ma-resolve muna nila doon sa HOA. Depende po yan sa bylaws ng association Aha. kasi meron yan ilang session na itatry talaga i-resolve kasi hindi naman in one session or in one meeting nare-resolve kaagad yung mga issues lalo na kapag marami po. Oo. Ano ba madalas na maging issue talaga? Number one na issue na laging meron dyan sa HOA? Well, iba-iba po kasi dito po sa Region 9, parang hindi masyadong maraming nagpa-file ng cases sa amin for homeowners association cases. Mas marami pa rin po yung sa real estate management cases po namin dito. Oh, okay. So, yun pala. Anyway, nako, attorney, naitanong na natin yung mga gusto nating itanong unless meron ka pang gustong ihabol para dun sa mga nakikinig sa atin. Actually, meron pong nag-ano sa akin, nag-message. Okay. Yung meron daw magsusubaybay ngayon ng isang homeowners association. Nagpapatanong lang sila kung saan daw ba nila ibibigay or sino ba talaga yung hahawak ng mga butaw or membership fees. So, dapat po dyan yung treasurer po. Or ano pong nakasaad doon sa bylaws, dapat tingnan po nila. Kasi generally, treasurer po. Kaya nga po mayroong mga election of officers. Yes. Oo. Depende kung ano yung problema mo. Doon yun ang mag-aasikaso, 'di ba? Doon ka lalapit. Oo. Opo. I-check lang po talaga at talagang basahin po nila yung bylaws po. Kasi yun po magiging mga nila batas ng kanilang komunidad. Ayun, malinaw yung ating topic ngayon at yung mga sagot ni attorney. Anyway, attorney, bago ka magpaalam, paano yung mga homeowners natin, yung kung meron silang mga problema, ano yung mga pwede nilang tawagan para maitanong dun sa inyong office? Yes, kapag po mayroon kayong karagdagang tanong, maaari niyo pong tawagan ang 0917-837-5380 or pwede po kayong mag-email sa info@hsac.gov.ph or visit the HSAC's FB page and website, hsac.gov.ph. Para naman po sa taga-Region 9, pwede ninyo makontak sa 0963-234-6077 o pwede po mag-send o email sa rab9@hsac.gov.ph. Okay. Maraming salamat, attorney. Maraming salamat po, Ma'am Ben, sa opportunity po na ito at ako po ay nag-enjoy sa usap-usapan po natin today. Ayun. At sa lahat po ng nakikinig, lalo na yung taga-Region 9, daghang salamat sa pagpaminaw karong adlaw. At sa mga kapatid ko pong Sabanan, rin mga Petero, Sabanan de Region 9, Palad-Palad na Kiningagamo, Gampiagandao, Kalonan pa. Maraming salamat po. Okay, maraming salamat. Si Attorney Lianes Unito Tabug, Attorney for Legal Division, HSAC Rob 9.